Iminulat ni Tanch ang mga mata nang maramdamang may hanging tumetama sa kanyang mukha. Napahawak naman siya sa kanyang ulo, dahil nararamdaman niya ang bahagyang pangingirot niyon. Maya-maya ay napunta ang kanyang mga mata sa mukha ng natutulog pang kasintahang si Sarah. Nang may hinto ang mga mata sa mananipis na mga labi nito'y bigla naman siyang natigilan. Kasabay niyon ay pagbilis ng tibok ng kanyang puso at automatikong lahat ata ng dugo niya sa katawan ay napunta lahat sa mukha. Nang maalala ang buong pangyayari sa kanila kagabi, parang may sariling pag-iisip ang sariling mga kamay na itinaas niya. Ang nakatabing nakumot sa kanyang katawan at para lang mas lalo pang kabahan. Nang makita niyang walang ni anumang saplot sa katawan, napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang bilis ng kabog niyon. Pakiworry niya'y daig pa yata ng nagwawalang kabayo na tumatakbo ang bilis ng kabog niyon. Nakakahiya, sa loob-loob niya, kasabay naman yun ang pagbalikwas ng katabi. At pagyakap nito sa kanyang hubad na katawan. Naramdaman naman niya ang init ng katawan nitong damaykit sa kanyang balat, na mas lalong nagdulot sa nagwawala niyang pakiramdam. "Good morning my love," salubong nito sa kanya nang iminulat ang mga mata. "How's your sleep?" Ngumisi ito. Parang binuhusan siya ng napakadaming yelo dahil sa nararamdamang panlalamig sa buong katawan, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. "Oh, bakit parang nanigas ka dyan?" Nakangiti pang tanong nito. Pinudpod siya ng mga halik nito sa mukha at hinawakan ang kanyang kamay. "Love, okay ka lang ba? Bakit nang lalamig ka?" Pagtataka nito. Okay lang, ako. Love." Alanganin ang mga ngiting sabi niya rito. Isinabit nito ang buhok niya sa tainga niya. "Alam ko na." Sumilay ang nakakalokong mga ngiti nito sa labi. "Tungkol ba to sa nangyari sa atin kagabi?" Hindi siya makatingin dito ng diretsyo, waring gusto na lamang niyang maglaho sa harapan nito. Nang maalala ang mga pinaggagawa nila kagabi, hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas iyon, nagtagpo naman ang kanilang mga mata. "Nagsisisi ka ba?" Seryosong tanong nito. "No," sagot naman niya kaagad dito. "Nahihiya lang ako, hindi lang ako." Hindi na niya natuloy pa ang sasabihin ng kapagkuan ay mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Ikinagulat naman niya iyon at napapikit na lamang siya. Maya-maya ay nararamdaman na lang niyang gumagalaw na ang mga labi nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan napunta lahat ng hiya niya. Nang matagpuan na lamang niya ang sariling gumaganti na rin sa mga halik nito. And here it goes again. Nakangiting pinagmamasdan ni Kylie at Chaz sina Sarah at Tanch habang pababa ng yachting iyon. Nakita naman ni Sarah ang mga malalapad na mga ngiti ni Kylie habang nakatanaw sa kanila ni Tanch. Nang tuluyang na nga silang nakababa at nakalapit sa mga ito, ay nakatawang sinalubong naman siya ng apir nito at mahinang pagtapik sa balikat. "Ano, kumusta, bestie?" tanong nitong may halong nakakalokong mga ngiti sa labi. Iiling-iling na lamang siya at minitian ito. "Sobrang saya, bestie, sobrang thank you nga pala sa inyo ni Chaz, ha?" Maya-maya pa ay nakita na rin nila si Nanay Ina na nakangiting papalapit sa kanila. Nasa likuran nito ang iilang kalalakihan na nang makalapit sa kanya, ay kaagad kinuha ang hawak niyang mga kagamitan. "Thank you," pasasalamat niya sa mga ito. Lumapit naman siya kay Nanay Ina na nang mga sandaling iyon ay kausap na si Tanch. "Hi ma'am, Sarah, kumusta po ang date ninyo?" Nakangiting bati nito sa kanya nang nakita siya. "Magandang hapon po Nanay Ina. Mabuti naman po, salamat nga po pala. Kung hindi dahil sa inyo hindi mapapadali sa akin yung surprise ko para kay Tanch." Nakangiti niyang sabi habang napapasulyap sa kasintahang katabi. Ninitian naman siya ni Tanch nang magtama ang kanilang mga mata. "Nako Ma'am Sarah, walang anuman po iyon, alam nyo naman pong botong-boto ako sa inyo. Para sa alaga ko." Tuwang-tuwang sagot naman nito. "Nanay Ina talaga," nakangiting sambit ni Tanch. Totoo naman po senyorita. Napabilang pa ito sa sariling mga kamay. "Hindi lang po kayo parehas na maganda, ang babait nyo pa. Ano pa bang hahanapin nyo sa isa't isa, di ba?" "Tama kayo dyan Nanay Ina," nakangiting pagtawag pansin ni Kylie sa kanila.
Sabay akbay sa kanya, nako, sobrang swerte talaga nitong dalawa sa isa't isa. Ano, kasalan na ba? Napangiti naman siya sa kanyang napaka-supportive best friend. Ano, hindi pa ba tayo kakain guys? Pag-agaw pansin naman sa kanilang lahat. Mula sa boses ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Michael, sambit niya nang nakita ito, nakangiting nakapamewang ito sa kanila, doon lamang niya napansin ang binata. At ang masasarap na mga pagkaing nakahain sa harapan nito na inihanda sa kanila. Sa puntong iyon na sumalubong sa mga mata ni Tanch ang nakangiting pagmumukha. Nang dating kasintahang si Michael ay unti-unting nabura ang kanina'y nakangiti niyang mga labi. Pakiramdam niya'y mabigat na mabigat ang loob niya rito sa hindi mawaring dahilan. Hindi naman niya ugaling magtanim ng galit sa isang tao kaya hindi niya maintindihan. Matagal na rin niyang napatawad ito kaya ganun na lang ang kanyang ipinagtataka sa sarili. Kung bakit hindi niya magawang maalis ang bigat sa dibdib, my love, pagpukaw ng nakangiting si Sarah sa kanya, bakit parang ang lalim ng iniisip mo dyan, kaagad naman niyang nginitian ito. Wala, napasapo siya sa sariling tiyan, siguro. Gutom lang to, well, you need to eat now, inilahad nito ang kamay sa kanya na tinanggap naman niya, maya-maya pa ay masaya na silang kumakain. Kasabay naman yun, ang bawat tawanan at halakhakan ng isa't isa.